May pagmamahal na kahit mali sa mata ng karamihan, subalit kaligayahan ng dulot sa mga pusong tunay na nagmamahalan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung bakit ayaw ko nang bitiwan ng mga kamay ni Teo. Ewan ko ba kung bakit. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Tila ba may mali? Pero alam kong di mali ang nararamdaman ko. Gagi. Parang gusto ko si Teo. Kaya ayokong bitiwan ng kamay niya. Alam kong pinagmamasdan niya ako. Alam kong tinititigan niya ako. At yung puso ko, parang sasabog sa kaba sa mga sandaling to. Gagi talaga. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit parang nagkakagusto ko kay Teo? Kaya lang, nung lumabas na si Lolo sa bahay, eto, napabitiw ako sa kamay ni Teo. Baka makita ni Lolo eh. At paglapit ni Lolo sa amin ni Teo, sabay naming pinanood ang pailaw sa harapan ng bahay ni Lolo. Nakakatuwang pagmasdan ng mga ilaw na iba't iba ang kulay. Pero may isa pa akong napansin. Si Teo kasi, hindi siya sa pailaw nakatingin. Sa akin siya nakapokus. Parang medyo nahihiya tuloy ako. Siguro dahil talaga yun sa ginawa ko kanina sa paghawak sa kamay niya. Ay naku, nahihiya tuloy ako. Parang naiilang talaga ako. Si Teo kasi, grabe siya makatingin. Nakatitig talaga. Dapat pala, di ko na lang talaga ginawa yun. Ayoko na. Di ko na ulitin yun. Mga apo, papasok na ako sa loob. Matutulog na ako. Wika ni Lolo. Lolo, ako din, matutulog na. Wika ako naman. Ayoko maiwan sa labas. Naiilang ako kay Teo dahil sa pinagagawa ko. Kaya ito, sabay na kaming pumasok ni Lolo sa bahay. At si Teo ayun, naiiwan doon. Tapos nakatitig pa din sa akin. Gogi. Nahihiya talaga ako. Ano bang dapat kong gawin? Magsasorry na lang siguro ako mamaya. Sasabihin ko na lang na sa sobrang excited ko nakalimutan kong bitiwan yung kamay niya. Oo, ganun na nga lang. Buti na lang at mabilis mag-isip ang utak ko. Kaya ito, pumasok na ako sa silid ko. At ilang saglit pa, pumasok na din si Teo. Pero di ko siya pinapansin. Nakahiga na ako sa kama. Siya naman, naupo sa tabi ng kama. Pero nakatalikod ako sa kanya. Jiro, anong nangyari sa'yo? Wala Teo. Matutulog na ako. Bakit parang galit ka, Jiro? Hindi ako galit, Teo. Napagod lang ako sa
buong maghapon. Ah, okay. Pero Jiro, alam mo, maglalaga ako ng kamote mamaya. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Teo. Kasi naman, kapag nakakaamoy ako ng nilagang kamote, ay naku, nagugutom talaga ako. Hindi ko nga alam kung bakit ang hilig ko sa kamote. Basta, kapag naamoy ko na yung nilagang kamote, ay, nakakaramdam na ako ng gutom. Jiro, mahiga ka lang dyan. Magdadala na lang ako ng kamote dito. At eto, lumabas na si Teo sa silid ko. At ilang saglit pa, nakakaamoy na ako ng kamoteng nilaga. Nagugutom na tuloy ako. Eto, pagbalik ni Teo sa silid ko, mas naamoy ko pa yung nilagang kamote. At naupo na siya sa gilid ng kama. Jiro, ang sarap oh. Bagong laga tapos binudbudan ko na ng asin to. Ipagbalat mo ako, Teo. Wika ako. At eto, ang bilis ko bumigay dahil sa kamote. Ay nako. Kaya naman, umarap na ako kay Teo na nakangiti sa akin. At habang nagbabalat siya ng kamote, eto, nagtatanong lang siya. Jiro, bakit ka nag-iinarte? Anong nangyari sa'yo? May nagawa ba ako? Wala naman, Teo. Bakit di ka namamansin, Jiro? Wala lang yun, Teo. Jiro, dahil ba yun sa paghawak mo sa kamay ko? Teo, wala lang yun. Bakit ba ang kulit mo? Jiro, okay lang naman sa akin na hawakan mo yung kamay ko. Huwag ka nang mag-iinarte ulit ha. Talaga ba, Teo? Sorry nailang ako bigla. Akala ko kasi galit ka. Bakit naman ako magagalit, Jiro? O siya, susubukan na kita ng kamote. Ibuka mo na yung bibig mo. Teo, ako na lang. Nakakahiya naman kung susubukan mo pa ako. Jiro, huwag ka nang mag-inarte. Dali na. Ibuka mo na. At isusubo ko na sa'yo. At eto. Wala na akong nagawa. Ang kulit ni Teo. Sinubo talaga sa akin yung kamote.